Hi! Magandang gabi sa inyo. So, tingnan lang natin kung ano yung good night message sa inyo ni Universe, ni Divine Universe, no? Kung ano yung gusto niyang mensahe sa iyo para sa self-care mo po, no? Tingnan natin kung ano yung gusto niyang iparating sa iyo para paano mo aalagaan ang iyong sarili, no? Sa mga oras na to, ano yung kanyang gustong ipagawa sa iyo, no? So, not naman today, no? Kasi matutulog ka na. Pero, ibig kong sabihin, ano yung mga message na simpleng bagay, pero makakapagpasaya sa iyo. Kasi alam naman niya na ikaw nakangiti ka, pero sa totoo lang, ang puso mo ay nadudurog, no? So, kanina naalala ko yung isa sa mga subscriber ko, sinabi niya sa akin na maganda daw yung title ng Laughing Outside, Crying Inside, or something like that, no? So, tingnan natin, kung ano yung gusto ni Universe sa'yo para yun nga, hindi ka nakangiti sa labas at umiiyak sa loob, no? So, ayan, look to the stars. Ayan, no? Look to the stars with positivity in life, no? Sabi ko nga sa inyo, ang ibig sabihin ng look to the stars is you have to surrender. Tingnan nyo yung babae, parang nakasurrender siya, no? You have to surrender into the universe, the divine universe. Surrender everything, my friend, mga kapatid. Yung mga hindi nyo nga po kontrolado sa buhay nyo, kailangan isurrender nyo with all your heart, with all of you. Lord, Divine Universe, sa inyo na po yung pain, no? Hindi ko na po kaya, ipapasa ko na po sa inyo, hindi ko na po talaga kaya, no? Sometimes, meron tayong mga ugali talaga na matitigas ang ulo natin, pero, you have to let go, no? Sa sitwasyong ganito. Next is, ayan, no? Kanta ka lang daw, no? I-enjoy mo sa'yo mo pagka-feel mo na naiisip mo siya, o halimbawa, nasasaktan ka, naalala mo yung trauma, sabi mo, o kaya kumanta ka lang, no? Makinig ka sa sounds na, hindi yung sounds na maaalala mo siya, ha? Pero yung sounds na makakapagpasaya sa'yo, yung totoong sasaya yung puso mo, hindi yung sa labas lang yung nakasmile, pero sa deep inside, nag-iiyak, no? Kailangan daw yun, no? Tapos, ano ba itong third card? Di ko makita. Sound healing. O yeah, pinag-heal ka talaga, no? So, makinig ka daw ng mga sounds na nakakapag-heal ng iyong soul. Like, ako, when I go to bed, no, at pagod ako sa whole day with work and with my readings, no, mini-make sure ko na meron akong nature na sounds, or meron akong rain, ganyan, yung ulan, meron akong ganong mga sounds to relax myself, no, to rejuvenate for whole day. Ganon din po yung mga broken-hearted, no. Ako kasi most of the time, tapos ng araw, tapos na yung lahat ng reading, syempre naluload din yung energy ko because of tiredness, fatigue, and all yung stress. Itatanggalin ko yun lahat, yung lahat na napapag-usapan natin, lahat yan ay kailangan kong i-release, no? Kasi hindi ko pwedeng i-absorb yung energy ng lahat kayo. Talagang manghihina ako, no? So, ginagawa ko to rejuvenate, to relax myself. Ang gagawin ko is to listen to nature, listen to rains, yan, para rain sound, para ma-relax ako at asahan mo tulog agad ako dyan. Wala po akong problema sa pagtutulog, ganyan, no? Kasi syempre pagka alam mo yon, kapag kapag pagod ka, no, wala ka talagang kailangang kung di magpahinga, no? So, ganun din po ang broken-hearted. Kailangan mo pa rin mag-rest, no? And then, our next card is beauty ritual, no? So, yan, tatanan nyo yung mga feeling nyo, yung mga asawa nyo, ginayuma, yung mga asawa nyo, pinagkagayuma. Tagtanan nyo pong gumante, no? Huwag kayong mag-ritual din sa kanila o magayuma ng black magic. Instead, ang pinakamagandang ritual na inyong gagawin ay yung beauty ritual. Yan. Yung pagpapaganda. Kasi most of you, diba, sabi ko sa iba sa inyo na yung mga na private reading ko na yung mga
ex nyo is parang nasawa factor na, kasi naman minsan may times na pinabayaan din natin yung sarili natin, imbis na yung dati mga pabango natin mababango, ngayon mo amoy ginasang bawang, luto dito, luto doon, kasi you want to be a good wife, and I understand that. Pero syempre kasama sa pagiging mabuting asawa, hindi lang yung pag-aasikaso sa bahay, sa pagluto, sa pagkain, also kailangan mo rin pong ingatan at mahalin ang sarili mo, no? Pagandahin mo pa rin yung sarili mo, kasi yun nga po sinasabi ko sa inyo, huwag nyo kalimutan, no, yung sarili mo, no, kasi mahirap po yun kung lahat napabayaan mo, sarili mo pa, patay tayo dyan, ano, maghahanap talaga ito. Next is journal. Okay, you write a journal. Ako po nung time na dati broken hearted ako, lahat po nilista ko, okay, lahat ng bad things about this person, nilista ko po lahat para mare-remind ko, sa totoo lang, na ganun sila. And dati ang dali ko makarecover because of that. But ngayon, ang isusulat mo sa journal is about your improvements, your parang yung yung progress mo, no? Yung progress mo, yung focus mo, yung plans mo in life, yung budget mo, yung mga gusto mong puntahan, hobbies na hindi mo pa nagagawa. And eventually, my friend, you will feel lighter and you will be excited kasi meron kang plan, no, for yourself, na ang tagal mo nang hindi nagawa para sa sarili mo, no? Kasi talagang ganun parang minsan kailangan talaga natin na magmuni-muni, no? Magmuni-muni rin. And then you take a walk daw, sabi. You take a walk. Minsan ang sarap talagang maglakad-lakad lang, no? Tapos wag ka naman po maglakad-lakad sa kalit, baka masagasaan ka, no? Ibig sabihin, you take a walk, no? Diyan lang sa tabi-tabi, isip-isip ng konti, pero wag naman yun to the point na wala ka sa sarili mo at mag-walk kay patay tayo dyan. Wag po ganon, okay? Take a walk para just to relax, no? And have fun, ganyan, and isip-isip, ganyan. Para okay naman, 'di ba? Maging maayos, ganyan. And this is a dream journal. O yan, parang dito sa journal, tabihin natin sila. Dream journal is isulat mo daw yung focus mo sa life o yung goals na gusto mong ma-achieve para sa sarili mo for 2024, para hindi naman daw all about him ang naiisip mo, no? But yung alam mo yon, yung tipong kakayanin mo na kahit wala siya. And then you listen to your intuition. You know, you have a gift of intuition, no? So alam mo, no, kung ano nangyayari, may instinct ka. So better listen to your intuition most of the time, and hindi ka po talaga magkakamali sa intuition mo, no? And then you treat yourself, do yourself a favor. Alam ko, huwag mo pababayaan sarili mo. Pero syempre, paminsan-minsan, ayan, no, yung kain ka nung parang dessert, ganyan, no, that will make you happy, no? Kasi hindi ka rin naman daw po sasaya ng parang diet lang, no? Kailangan mo rin naman daw po to treat yourself, no? Kailangan mo rin yun, kasi hindi naman pwedeng panay ganun lang, di ba? And then yung energy mo, no, yung energy work mo, no, so dapat palakasin mo yung self-esteem mo, patawarin mo yung sarili mo, mag-meditate ka, no, for you to finally release yourself from this person. You forgive him. Marami ako nakikita sa comment na paano mo papatawarin isang taong hindi humihingi ng tawad sa'yo. You just forgive him for yourself, not only for yourself but for your peace of mind din, no? And yung aura mo and yung tao na sa paligid mo, no? And then you rest daw, no? Rest, no? Mag-meditate ka, ibalik mo yung energy mo, tapos relax ng konti, then you rest, no? Make sure you have enough rest, kasi literal din, pati yung buhay mo, i-rest mo din. Kasi pagod na pagod yung buhay mo. Sinasabi ko, sa kanya. No? Sa kanya. And then, what else? Nasaan na ba tong card ko? Ay, medyo pagod na po yung energy ko, pero gusto ko pa rin kayong bigyan ng
yung bigyan ng reading, no? Kasi gusto ko talaga kayong alagaan. Gusto ko maging maayos kayo. Gusto ko ready kayo, no? So, ito, yung gratitude list, no? So, dito, di ba, may dalawang journal ka. Ito naman po, gratitude list. Yung progress mo nga, no, na thankful ka, na na-appreciate mo na, ay, kaya ko pala, more on the progress, no? Yung gratitude letter. And yung thank you for all the blessings na nare-receive nyo, no? At, syempre, kailangan nyo ding tingnan kung nasaan ka ng angulo sa pag-move on mo, di ba? And then, music. You have to listen to music most of the time. Pag malungkot ka daw, talagang kailangan mo daw makinig din sa music. At huwag mo ipagdamot sa sarili mo yun, ano? And then, you exercise, you build your strength. Ayan, no? Build your strength. Build strength, no? Para, part to ng pagmamahal mo sa sarili mo, no? This is part of loving yourself, no? Kaya, mas okay yan na, mas okay yan na mahalin mo yung sarili mo at gawin yan, di ba? Then, make a vision, vision board, no? Lagay mo lahat ng mga gusto mo mangyari sa buhay mo for 2024. Yung past mo na makakalimutan mo, kalimutan mo na. Tapos, maglagay ka daw ng something to remind you about your focus. Yan. Okay? Para, syempre, di ba, kailangan mo daw po yun. Then, make a meal, no? Enjoy mo raw po. Make sure na healthy yung meal mo to enjoy this. And, ingatan mo din daw po yung meal mo, no? Nakakatuwa, no? Then, ang dami talaga pinapagawa sa yung write a gratitude letter, write a journal, your dream journal, and this one is abundance planning. So, this is more about budgeting, no? Pinagbabudget ka ng universe, no? You have to clear your budget. You have to make and organize your budget. Kailangan maayos yung budget mo, no? Hindi yung para-bara, no? Para maplano mo daw po mabuti yung buhay mo at yung buhay ng anak mo o pamilya nyo sa pagbabudget ng maayos na budget at hindi yung palabas lahat ng pera. Okay? And then, napakatagal mo daw inilayo sa mga kaibigan mo. So, kailangan you spend time with your friends. Balikan mo daw po yung mga kaibigang iniwasan mo na nagtampo sa'yo, umikot kasi yung buhay mo dito sa lalaking to lang, pero ngayon, nawala kayo, ngayon, naniloko ka, alam mo, sinasabi ko sa'yo, papatawarin ka naman nila eh, diba? Kaibigan mo sila. Now, yung mga tao na hindi ka kayang patawarin, they're not your friends because dapat sila ang unang nakakaalala sa'yo at sila ang unang sasalo sa'yo kapag nangyari na nalungkot ka sa buhay. And then you meditate daw, no? Meditate, no? Meditate mo ano nangyari sa past, anong gusto mo sa future, ano yung present mo, paano mo matutulungan yung present mo, no? And then you clear your energy field, no? Sabi ko nga sa iyo, yung reading ko kanina umaga, kapag ka po pinipilit ka ang sisihin sa isang bagay na hindi, wag mo na silang i-mind, huwag mong silang intindihin, no? Ikaw lang at ikaw ang makakaalam niyan sa sarili mo. Okay? And then love your family. Maybe yung iba sa inyo, may anak, may pamilya, may nanay, may tatay, may mga kapatid. Huwag lang panay itong lalaking to, itong babaeng to. Maraming nagmamahal sa iyo ng unconditional love, no? Unconditional love. Again, ito yung lagi sasabi dun sa mga iba kong subscriber, you have to clean your space. Rearrange your things para po mabago yung aura, no? Mabago yung aura, tapos kung for those of you na may holy water, pagtas mo linisin, and then ganunin mo, lagyan mo ng, ganunin mo yung sprayan mo, no? At para naman doon sa wala, pwede po kayong mag-ano ng tubig at lagyan ng konting asin, at pagkatapos, yun po yung ipamudmud nyo dun sa bahay, no? Pag naglinis kayo, para mawala ang bad energy. Okay? And then you spend some time alone, no? To
to process everything, ano, para ma-realize nyo na po ano yung major lesson na binigay sa inyo universe para harapin mo yung mga bagay nito. Ikaw ba ay matigas ang ulo na kailangan pang bigay ni universe to para magising ka sa katotohanan na hindi kayo ang nakatadha para sa isa't isa, or spend time alone, or pag hindi mo naman ginawa to mag-spend time na alone, mahihirapan ka din kasi parang wala kang time, no, to meditate, wala kang time to realize everything, to analyze what happened, ano. Dapat daw po bukas ang isip mo sa mga bagay na ito. Okay? Plan a vacation. I think this is a very good idea, no? To plan a vacation. You know, sometimes, ang laki po na natutulong nito sa energy pag kayo nagbakasyon. Talaga, really, kapag nasa sa bakasyon ka, kalimutan mo siya, mag-enjoy ka. Tingnan mo, pag uwi mo, ang lulungkot-lungkot ka na mismo siya. No, hindi ganun kasakit. And it will feel lighter, no? Kasi parang feeling mo, nakaka-move on ka na little steps at a time. And then you get a massage, no? Ang dami pwedeng gawin. Si kapatid, ang dami mong pwedeng gawin to finally move on. Tinutulungan ka ng universe, ng God Almighty, kung anong pwede mong gawin for you to move on, ano? Para hindi ka nakangiti sa labas, pero sa loob umiiyak ka. Masakit yon. And then you can watch a movie. Ang dami mong pwedeng gawin, no? Para maayos mo yung buhay mo, no? Hindi lang yung ganyan na lagi kang umuikot sa kanya, ikot ng ikot sa kanya ang buhay mo. Okay? Kailangan mo raw ng movement sa buhay mo, no? Kailangan mong paandarin ngayon pa lang, no? Kailangan mong baguhin kung talagang gusto mong mabago ang buhay mo. No? Ay. Okay? Ano pa ba hindi natin na dito? No, parang just go with the flow. No, go with the flow sa pain, go with the flow daw po, like water, no? Pero after nyan, tayo, bangon na po, no? Huwag ka lang magpadala sa kanya, huwag mo na siya sagutin, hayaan mo siya, no? Kumbaga sa yan, pag visit ka na talaga, you just have to release by deep breathing. Yan, tinuruan ko yung mga iba dyan paano mag deep breathing. Okay? And for your last card, where's your last card? Mali ang bilang ko, Wait, ha? Kailangan kong makita ang last card niya. Universe. No? Okay, ang ganda ng last card mo. It's all about positive affirmations, no? So, lahat po ng gusto mong balakin para sa ikabubuti mo, sa magandang intention mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, kaganda ang buhay mo. You just have to stay positive, no? Kailangan kahit anong hirap, positive ka pa rin. Kaya tama na kahit nagdurugo yung puso mo, tatawa at tatawa ka pa rin. Ha? Ayan yun. So, that's for my good night message for you guys. Mga kapatid, para sa ating good night message for tonight, no? Again, happy birthday sa dalawa nating kapamilya. I will not mention your names, but happy birthday, and my gift sa inyo is prayers, no? Na makamtan ang inyong mga pangarap at masunod ang gusto ng puso mo. Pero lagi ko sinasabi, it's still the work and the will of the Lord Almighty, the Divine Universe. At hindi po kung ano ang gusto mong mangyari at masunod, kung hindi kung ano ang gusto at mangyari sa gusto ni Lord para sa iyo, no? At the end of the day, it's all about Him. It's all about yung will niya. Your will, not my will. Your story, not my story. So you have to let go and let God handle your situation. Good night. Matulog ka po ng maganda at matulog ka po ng mahimbing, no? At
I'll see you all tomorrow. I'll see you all tomorrow. Medyo antok na ako. Pasensya na po. I will see you. Nabubulol po ako. I will see you all tomorrow, mga kapatid, no? And for now, matulog ka mahimbing. Again, buksan mo yang, makinig ka ng nature habang natutulog. Magpamassage ka, makinig ka ng rain, the sound of rains. Ayan, napakaganda po talaga, no? So, good night everyone, and I hope magkaroon kayo ng peaceful night and masarap na tulog talaga, na pagising nyo marirejuvenate kayo at gigising kayo sa isang buhay na may pag-asa at hindi pa naisakit. Okay? I love you all, and sa lahat po ng mga gustong magpa-private readings, meron po dyang details, no? Pakitingnan na lang po sa description and just message me at Lady Lee Elena. That's my official and only legit account ng Lady Lee Elena. Okay? Thank you very much everyone, and may God bless us all, and good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I love you all.